Right, magandang umaga po. Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Tayo ngayon ay nasa diary 1100. Halos pareho na po yung petsa natin. Magkaiba na lamang ng taon. April 24. I can sense every major grace in advance. A strange longing and desire for God comes over me. And then I wait for the grace. And the greater the grace, the more distinct is the presentiment. And the fiercer is my struggle with the adversary of my salvation. My soul is sometimes in such a condition that I can only describe it by means of comparison. There are two great trends, and one of them is giving a great feast and has invited the other. Both of them are looking forward to eat, but the hour of the feast has been set. Well, the moments just before receiving the grace are so violent that it is difficult to describe them. They are marked by painful longing and the fire of love. I can feel the Lord is there, but I cannot be completely absorbed in Him because the hour has been designated. Often, before such a moment of grace, I am utterly destitute in mind, will, and heart. I am left all alone, and I wait for the one God. He Himself effects this in me before His coming. Nararamdaman ko ang bawat pangunahing biyaya ng maaga. Isang kakaibang pananabik at pagnanais para sa Diyos ang dumarating sa akin. At pagkatapos ay naghihintay ako para sa biyaya. At kung mas malaki ang biyaya, mas kakaiba ang presentiment. Hindi natin maano yung eksaktong Tagalog ng presentiment, pero ito yung parang may kakaiba kang pakiramdam. Hindi maganda. May kutob ka na hindi maganda sa pakiramdam. At mas mabangis ang aking pakikibaka sa kalaban ng aking kaligtasan. Ang aking kaluluwa kung minsan ay nasa ganoong kalagayan na mailalarawan ko lamang sa pamamagitan ng paghahambing. Ganito po yung paghahambing, may dalawang dakilang kaibigan. At ang isa sa kanila ay nagbibigay ng isang dakilang piging at inangayahan naman ang isa. Pareho silang naghihintay dito, ngunit ang oras ng kapistahan ay naitakda na. Bueno, ang mga sandali bago matanggap ang biyaya ay napakarahas na mahirap ilarawan ang mga ito. Sila ay minarkahan ng masakit na pananabik at apoy ng pag-ibig. Nararamdaman kong nandiyan ang Panginoon, ngunit hindi ako lubusang mapuspos sa Kanya. Dahil ang oras ay itinakda na. Kadalasan, bago ang gayong sandali ng biyaya, ako ay lubos na nagwawala sa isip, kalooban at puso. Naiwan akong mag-isa at naghihintay ako sa nag-iisang Diyos. Siya mismo ang nag-epekto nito sa akin bago ang kanyang pagdating. Isang napakamatalinhaga ng entry na ito. Kailangan ko rin siyang ilang beses basahin. So dito, pag sabi niya, the greater the grace, the more distinct is the presentiment. No? Pag mas malaki daw yung biyaya, mas nakakapangilabot, mas nakakatakot. Kasi yung malamang na dadanasin niyang pakikipaglaban ay mas mabigat. Sabi nga, no,
yung mga struggle natin, yung mga labanan na hinaharap natin sa buhay, pag mas matindi ang labanan, syempre mas malaki na ng biyaya. Parang ano yan eh, no? Nasa municipal championship ka pa lang, tapos biglang umangat ka sa provincial level. Syempre, yung pagdating mo doon sa provincial level, mas magagaling na yung mga kalaban mo doon. So, mas mahigpit na ang labanan doon. Lalo pa kung umabot ka sa World Championship. Mas malaki yun eh. Kasi iba't ibang mga bansa na yung makakalaban mo. Mas magagaling ang training na, mas magagaling ang mga siguro atleta doon. Ano, kung it is sports, mas may mga support services sila. Mas dumaan sa mahigpit na training. Kaya ang labanan ay dikitan. O kaya bago ako makarating doon, kailangan mo na dumaan ka sa napakatinding mga laban din. Kung boxing yan halimbawa, edi marami ka ipinanalo bago ka nakarating doon. So, mas malaki naman ang naghihintay na panalo. Kapag nanalo ka doon, no, tingnan niyo si Manny Pacquiao sa boxing. Pag nasa World Championship ka, doon talaga nagsimula yung yaman niya. Hindi naman doon sa mga maliliit na mga panalo niya dito sa bansa, no? Kung saan saan level. Malit lang siyempre, pero nung umangat siya doon sa pinakataas sa World Championship, milyon naman ang kinikita niya doon. So, mas malaki yung race. So, parang ganun din sa isang kaluluwa. Iniisip mo, mas matindi na yung level na dinaanan mo. Naku, mas malaki na rin ang mga nakahandang mga pagsubok sa'yo. Pero, pag naipanalo mo naman yun, alam mo na mas malaking biyaya ang naghihintay sa kaluluwa mo. Kung akong papipiliin doon, syempre sa mga kalagayan natin ngayon, ano, parang okay na lang po ako dito, ganito na lang po ako. Sasabihin natin yun eh, no? Kasi comfortable ka na eh. Kung nasan tayo, comfortable na tayo. Kung tayo ay kumikita ng gantong halaga, tapos sa mga pangailangan naman na may gayon din lang, hindi naman tumaas, hindi naman bumaba. Parang kung sa isang bagay, eh tama na po, okay na po ako ng ganito. Sa kaluluwa, ganun din. Baka isipin mo, nasa isang parokya ka, halimbawa, naglilingkod ka doon, ay okay na po ako na magkokolekta na lang ako. Collector. Hindi natin minamaliit ang mga collector, no? Pero, syempre, kung ikaw halimbawa ay isang parish coordinator, mas malaki yung mga responsibilities mo. Mas maraming babato sa'yo na parang isang puno, di ba sabi, paghitik sa bunga, daming bumabato doon sa bunga. So, ganun din yun. Kapag mas malaking responsibility natin, mas marami yung dadaanan ng mga pambabato sa'yo. At yung mga pambabato na yun ay sumisimbolo ng mga dadaanan mong mga sakit. Siyempre, batuhin ka ba naman? Di siyempre masakit yun, ano? Halimbawa, pagbintangan ka ng ganto, o sabihin sa'yo, sisihin ka sa mga kapalpakan, o kaya iasa sa'yo ang lahat ng trabaho, ang mga bahagi yun, ang mga kinakatakutan para maging advanced leader sa isang parokya. No? So it also is the same in other levels, no? Sa mga aspeto ng ekonomiya, paghahanap buhay, politika, marami yun, no? Ganon din yun. Mas malaking responsibility, mas malaki din ang naghihintay sa iyong biyaya. Kaya, bibihira yun talagang dire-diretso, no? Kasi parang sugatang-sugatan ka na, marami, bumabagsak, hindi kinakaya yung sugat, sumusuko. At yung nagdidire-diretso hanggang dulo, kokonti. Kaya mapapansin nyo, sa sports halimbawa, hindi naman lahat nakakarating dun sa World Championship. Marami nga nanatili na lang hanggang municipal, provincial, ganun mga level lang. Kasi hindi na nila kinayang umangat pa. Maaring sumuko na o maaring natalo
matalo sa mas mababang level, hindi na nagdire-diretso, yun lang hina na. So parang ganun ang kaluluwa ni Faustina, no? Sa laki ng kanyang misyon, yung kasing misyon niya ay di naman pangkaraniwan. Noong unang-una, ipapinta sa kanya yung imahe, hindi yun pangkaraniwan. Kasi napaka-controversial niyan. Pipinta ka ng imahe. Di naman agad tatanggapin niya ng simbahan. Sino ka ba? Sino lang ba si Faustina ng mga panahon niya? Pero pagkatapos naman nun, nung magawa naman niya, kita natin ang buong biyaya na dumating sa kanya. Mas naging effective siya sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Humigpit ang kanyang pakikibaka. Meron siyang sakit sa mga panahong ito. Siguro yung sakit niya mas matindi. Yung nararamdaman niya sa kanyang katawan mas matindi. Hindi natin alam gaano kasakit, gaano kahirap yung physical pain. Pero meron din yung pain sa kaluluwa na ang hirap din ipaliwanag na kumbaga sa atin, mararanasan na lang na gusto na lang nating umiyak, na gano'n ano. May mga bagay na ang hirap ipaliwanag na ang sakit-sakit, wala ka namang mapaghingahan. Ang kung meron man ka makausap ka, ah, hindi ka rin maglulubag. May certain, ano mga kaibigan ka na dapat nang kausapin, hindi na ubra yung dati mong kaibigan kasi hindi pa nila nararanasan yung nararanasan mo. Kaya kailangan mag-ano ka na, no? Naghahanap ka na ng ibang makakausap na siyang makakapagpalubag ng kalooban mo. So, ganun, gusto ko lang i-focus dito yun nga, no? The greater the grace, the more distinct is the presentiment. The fiercer is the struggle. Mas matindi ang laban. Pero alam niya na mas malaki rin din yung biyayang naghihintay para sa kanya. Sana tayo no, ay patuloy tayong umabante para sa bubuti ng ating kaluluwa. Hindi tayo panghinaan ng loob sa kabila ng mga mararanasan natin. Sana dire-diretso tayo kahit makasama natin ang bumato sa atin. Lakasan pa rin natin ang loob at maging positibo pa rin sapagkat alam natin na ito ang gusto ng ating Diyos para sa atin at inihanda tayo para sa kung ano man